Sa isang maliit at liblib na barangay, nakatira si Lira, isang batang babae na sanay sa hirap ng buhay, ngunit hindi kailanmang sumuko. Tuwing umaga, gumigising siya ng maaga para mag-igib ng tubig, magluto ng kaunting kanin, at alagaan ng kanyang inang palaging nakahiga dahil sa karamdaman. Minsan, wala silang makain. Minsan, tubig lang ang laman ng tiyan. Ngunit sa kabila nito, hindi pinabayaan ni Lira ang kanyang pag-aaral. "Anak, huwag ka nang pumasok kung pagod ka," sabi lang kanyang ina isang gabi. Nung ngiti si Lira, "Ma, ito lang po ang pag-asa natin." Isang hapon, habang pauwi siya mula sa paaralan, nakita niya ang isang mamahaling sasakyan na nakahinto sa gilid ng kalsada. Isang matandang lalaki ang bumaba dito, halatang nawawala at tila kinakabahan. "Hindi ko mahanap ang hotel ko," sabi nito. "Tutulungan po kita," sagot ni Lira nang walang pag-aalinlangan. Inihatid niya ang lalaki hanggang sa main road, kung saan mas madali na itong makakakuha ng direksyon. Hindi niya alam na ang simpleng pagtulong na iyon ang magbabago ng kanyang buhay. Kinabukasan, dumating ang matandang lalaki sa kanilang bahay. Siya pala si Mr. Alejandro Villanueva, isang multi-bilyonaryong negosyante. Namangha siya sa kalagayan ni Lira. "Bakit ka patuloy na lumalaban?" tanong niya. "Dahil wala po akong ibang choice," sagot ni Lira, "pero naniniwala po ako na may magandang bukas." Sa mga mata ni Mr. Villanueva, nakita niya ang isang batang hindi nasisira ng kahirapan. Doon siya nagpasya. Simula noon, sinuportahan niya si Lira, pinag-aral, binigyan ng maayos na bahay at tinulungan ang kanyang ina na magpagamot. Ngunit may isang kondisyon si Mr. Villanueva. "Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling." "Hindi po kailanman," sagot ni Lira. Paglipas ng mga taon, naging matagumpay sa buhay si Lira. Nagtapos siya ng may karangalan at nagtayo ng sariling negosyo. Kalaunan, lumago ito at naging isa sa mga kilalang kumpanya sa bansa. Ngunit hindi siya nagbago, patuloy siyang tumutulong sa mga batang katulad niya noon. Samantala, si Mr. Villanueva ay patuloy na lumalago ang negosyo. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng iskandalo. Lumabas sa balita na sangkot ang kanyang kumpanya sa malaking financial fraud. Ipinakita ang mga dokumento, mga ebidensya, lahat ay tila laban sa kanya. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang pangalan. Ang mga kaibigan ay nawala, ang mga kasosyo ay tumalikod, kahit ang kanyang pamilya ay lumayo sa kanya upang iligtas ang sarili. Naiwan siyang mag-isa. Samantala, pinapanood ni Lira ang balita. Nanginginig ang kanyang kamay. "Hindi ito totoo," bulong niya. Ngunit habang mas lalo niyang sinisiyasat ang kaso, may isang detalye ang tumatak sa kanya. Isang pirma sa dokumento. Familiar. Napaupo siya. Imposible. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan ni Lira ang isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang kanyang ina ay dating empleyado ni Mr. Villanueva. Hindi lamang iyon, isa siya sa mga taong nadamay sa isang lumang proyekto ng kumpanya na nauwi sa trahedya. Maraming nawalan ng trabaho, maraming buhay ang nasira. Kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isa sa mga taong nagpakamatay dahil sa pagkakalugi. At ang batang si Lira ay isa sa mga naiwan. Ang lalaking tumulong sa kanya ay siya ring dahilan kung bakit siya naghirap. Gumuho ang mundo ni Lira. Lahat ng ito, nagsimula sa kanya. Nangingilid ang kanyang luha. Ngunit sa gitna ng galit at sakit, naalala niya ang kabutihan na ipinakita ni Mr. Villanueva sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Sa kabila ng lahat, pinuntahan niya si Mr. Villanueva. Natagpuan niya itong payat, mahina at halos wala ng pag-asa. "Sir," mahinang tawag niya. Napatingin ang matanda. "Lira, bakit ka nandito? Hindi mo dapat akong makita. Sabihin niyo po sa akin ang totoo." Tahimik. Lumipas ang ilang segundo bago siya nagsalita. "Hindi ko alam na may mga taong nasaktan ng ganong kalala noon. Hindi ko na sila nakita. Hindi ko sila tinulungan.
Nanginginig ang boses niya. Kasama po ang pamilya ko, sagot ni Lira. Parang tinamaan ng kidlat si Mr. Villanueva. Anak ka ng... Tumango si Lira, umiiyak. Sa puntong iyon, may dalawang landa si Lira, maghiganti o magpatawad. Mahabang gabi ang kanyang ginugol sa pag-iisip. Sa huli, bumalik siya kay Mr. Villanueva. Sir, hindi ko po kayang kalimutan ang nangyari sa pamilya ko, sabi niya. Napayo ko ang matanda, pero hindi ko rin po kayang baliwalaan ang kabutihan niyo sa akin. Napatingin ito sa kanya, puno ng pag-asa at takot. Kaya tutulungan ko po kayo, hindi dahil utang na ubo ito, kundi dahil pinili kong maging mabuting tao. Ginamit ni Lira ang kanyang kaalaman at impluensya para linisin ang pangalan ni Mr. Villanueva. Unti-unti niyang napatunayan na ang fraud ay gawa ng kanyang mga dating kasosyo. Ngunit hindi na bumalik ang dating yaman ng matanda. At para kay Mr. Villanueva, ayos na iyon dahil sa unang pagkakaon natutunan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali at bumawi hindi sa pera kundi sa paggawa ng tama. Sa huli, ang batang babae na minsang nawala ng lahat ay piniling magpatawad at ang lalaking minsang nasa tuktok ng mundo ay natutong yumuko at humingi ng tawad. Dahil minsan, ang tunay na twist ng buhay ay hindi ang paghihigante, kundi ang pagpiling magmahal kahit masakit.